Mapayapa na ang sitwasyon sa labas ng Senado ngayong Huwebes, pero maugong naman ang panawagan ng publiko na sumuko na si Senator Ronald Bato de la Rosa at harapin ang kanyang warrant of arrest. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Maingay ang labas ng Senado sa kalsada ng Jokno Boulevard nitong mga nagdaang araw. Pero ngayong araw ng Huwebes, alas 2 nitong hapon, ganito ang sitwasyon, mapayapa. Mayroon pa rin namang mga pulis na nakabantay sa lugar. Bitbit pa rin nila ang kanilang riot shield. Ang iba nakababa na. Tila nag-slow-mo ang mundo sa labas ng Senado. Kasunod yan ang nangyaring putukan ng baril sa loob kagabi. Tinanong natin ang opinyon ng ating mga kababayan hinggil dito. Sabi ni Noel de la Cruz, dapat isinusuko na ang senador. Strategy nila yung nangyari kagabi para mawala. Para mabulabog ang tao. Dapat talaga sinusuko na nila yan. Kasi lalo na magkakagulo. Naiiba naman ang opinyon ni Elmer Abequibil dahil naniniwala siyang strategy lamang ito ng minority bloc para takutin ng mayorya. Distraction para ma-divert nila para maibalik matatakot yung mga senador. Sabi naman nila Warlito Espanya, isang tindero, posibleng paraan daw ang bulabog kagabi para makatakas ang senador. Ang sa akin lang baka yun na yung paraan para makatakas si Senador de la Rosa. Para sa akin sumuko siya. Harapin niya ang mga ginawa niya o tama ba o mali ang ginawa niya, harapin niya. Para kay Tatay Ray Gutierrez naman, naniniwala siyang dapat harapin ni De La Rosa ang kanyang arrest warrant para maipagtanggol ang sarili. Harapin niya yung kwan kung talagang wala siyang kasalanan, bakit hindi niya ipagtanggol yung sarili niya sa kwan? Wag siyang magtago. Parang inaamin niyang kwan may kasalanan siya sa pagtatago niyang yan Kanina nagpa-ambush interview ang mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Una nang sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc na hindi staged ang nangyari kagabi. Kaugnay naman sa kalagayan at kinalalagyan ngayon ng senador, sabi ni Attorney Israelito Torion, no comment sila dahil sa lawyer-client privilege. Paliwanag niya, nakatanggap daw sila ng ulat na posibleng may bagong banta sa kanilang kliyente. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.